Good day guys, nandito tayo ngayon sa isang branch ni Yamaha dito sa Better Living Parañaque. Kung gusto nyo pumunta ay malapit lang po sila sa DTI. Nagawi tayo dito dahil nandito na yung pinakabagong version ni Yamaha NMAX. And this time Yamaha NMAX Turbo Standard version. Sa mga nakalipas na taon ay si NMAX ang isa sa mga scooter na namamayagpag sa Philippine market. Ano naman kaya ang nabago dito? If you wanna know the details, tutukan model, i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Unang inilabas ni Yamaha si NMAX noong 2015 at nagkaroon ng version 1, version 2, and now the version 3. Nung bagong launch nga lang nito dito sa Pilipinas ay super ingay na nung kanyang pangalan. Dahil nga marami talaga ang nangangarap at nag-aabang na magkaroon ng ganitong maxi scooter. Minsan nga kung may NMAX ka ay nagiging statement na ito sa iyong financial status. Kasi dun sa kanyang price ay maglalaan ka talaga ng medyo malaki-laking budget. Pero sa kabila nun ay guaranteed naman yung kanyang reliability, comfort, and durability. And when it comes to colors na ating pagpipilian, dalawa lang. Etong kulay itim na nasa ating harapan. At itong isa naman ay kulay silver. Silipin na muna natin itong kanyang front wheel. Same pa rin sila ng size nung kanyang V2 na 110 70x13. And of course, tubeless pa rin siya at same design nung kanyang mugs. Unlike dun sa kanyang V2 na may ibang kulay, depende sa color variant na iyong napili. But worry no more dahil ayon kay Yamaha, marami pang mga colorway na paparating para kay NMAX V3. Speaking of colors, mabaling naman tayo dito sa kanyang fender. Sa kanyang V2, kung anong kulay ng body ay ganun din ang kulay nitong kanyang tapaludo. Pero sa V3, ang sidewall na lang ang matchy-matchy sa kanyang body. In actual kasi dito kay V3, ang center part ng kanyang fender ay rough na o may pagka-magaspang. Para sa akin naman ay mas okay to kung ang usapan ay iwas gasgas. Ito ngang si NMAX V3, ang kanyang stopping power ay hydraulic disc brake pa rin. Ang good news ay kahit na ito ay standard version, ito na ay naka-ABS or anti-lock braking system. Ang epekto naman nito, kahit na naka-full grip ka na sa kanyang brake lever, ay still meron pa ring minimal rotation sa kanyang gulong para hindi mag-skid at kung saan mo ibinaling yung kanyang manipela, ay dun pa rin pupunta. Meron nga itong single pot hydraulic caliper with 230mm size of rotor disc. IRC nga rin pala ang brand na ginamit sa kanyang goma. Meron nga tayong bagong napansin dito kay V3. Ang counterpart ng kanyang fender, may ibang details ang design ng kanyang fairings. And it's not carbon type, bago na naman ito. Baka ito na naman ang maging trend na design sa mga motor na magsisilabasan, not only sa Yamaha. Isa pa nga sa na-appreciate natin ay itong kanyang paint job. In actual guys, napakaganda ng kanyang finish. May glitter effect kapag tinatamaan ng ilaw. Dumako naman tayo at ating silipin itong bago sa kanya, yung kanyang headlight. Napaka-aggressive din talaga, ibang-iba kay V2. Meron na rin itong semi-winglet dito sa kanyang ilalim. Etong ang kanyang headlight ay mala MT-09 na 2020, naka-projector type. Ibig sabihin lang nito mas solid yung buga ng kanyang ilaw. Ang pinaka-positioning nitong high and low beam, ang low beam ay nandito sa baba at yung high beam naman ay syempre nandun sa taas. Hindi na rin tinipid itong si NMAX V3 dahil lahat ng kanyang ilaw ay LED na. Aangat naman tayo ng konti, nandito yung kanyang wind visor na non-adjustable pa rin, same nung V2. Kulay itim pa rin naman pero ang pinagkaiba nila ay yung ilalim. Meron ng ibang pattern itong kay V3. Kung tatayo naman tayo dito sa kanyang side, ayan yung ating makikita. In actual guys, itong kanyang harapan ay medyo erect na versus V2. Para sa akin, medyo mas tayo siyang tignan kumpara sa kanyang V2. Meron ding emblem ni Yamaha dito sa kanyang side. And speaking of side, mapapansin natin na merong dalawang turnilyo. Mas madali na siguro ang pagtanggal nitong kanyang espada or side cover. Mas naging eye-catchy rin ang design nito. Itong ating foot positioning naman, meron tayong standard and cruising type. When activated naman, ito ang itsura ng kanyang headlight. Futuristic or robotic-inspired na talaga ang itsura ni NMAX V3. Ito naman ang itsura kung naka-on yung kanyang hazard light. Hindi pa natin makita yung kanyang high and low dahil hindi pa naandar yung makina nito. Dito naman sa kanyang likod, ito yung kanyang stoplight,
Tapos, nandito sa ibaba yung kanyang turning lights. Subukan natin kung anong itsura. Yan o. Yan. All LED na po lahat yan. Yan. Preno. Yan. Hazard light. Galing. Atin namang silipin itong kanyang cockpit. Mala steering wheel inspired ng kotse itong kanyang handlebar. Maliit na lang na portion yung kulay gray. Sa V2 niya ay yung buong gitna. In actual guys, napaka-solid ng plastic fairings ni V3. Unahin natin i-check ang mga buttons dito sa kanyang left side. To navigate itong kanyang meter panel, meron tayong menu button, high and low beam button para sa kanyang headlight, turning lights button at busina. Since automatic headlight on ito, wala nang button para sa kanyang passing light. High and low beam na lang ang gagamitin mo. Dito naman sa kanyang right side, meron ng built-in na hazard light. Nandyan din ang ating button para i-on and off yung kanyang idling stop. Gaya rin ng V2, ito ay push start only. Sa tip ng kanyang handlebar ay plastic. Nandito naman tayo sa kanyang meter panel. Fully digital na rin to. I-check naman natin kung ano ang itsura. Dito ay may kulay na, samantalang sa V2 ay naka-positive LED display only. Iba na rin yung mga kanto, kaya naman hindi na fit yung pang V3 kay V2. All in all, the same pa rin naman sila ng laman. Meron pa rin itong Y-Connect na iilaw yung kanyang notification indicator once na may alert or notification ka sa iyong phone. Plus, meron na rin tayong notification para sa kanyang V-belt. Mag-a-appear lang yan once na may problema sa iyong panggilid. Meron na rin kasi itong sensor sa kanyang crankcase. Nandito naman tayo sa kanyang front compartment. May side pocket ito on both sides. Etong nasa ating left side, wala yang sara, malalim naman ito at sa tingin ko ay kasya ang isang 1 liter na drinking water. Meron na rin tayo dyang 5 volts na charging port and it's already Type-C. Ito naman ang kanyang right side, merong bukasan. Pwede dyan yung mga easy to access na mga importanteng gamit, gaya ng panggas o kaya lisensya. Hihilain mo lang siya pataas at mabubuksan na itong kanyang right compartment. Itong si V3 ay same lang din, naka-smart key pa rin and centralize yung kanyang knob. Kung gusto mong buksan yung kanyang gas tank o kaya yung kanyang compartment, itututok mo lang sa open yung kanyang knob and then pipindutin mo yung seat or yung kanyang gas. Speaking naman of gas, ay malaki na rin itong kanyang fuel tank. Kaya nitong kumarga ng 7.1 liters na meron namang fuel consumption of 45 kilometers per liter. But still, yung ating mga computation may vary. Depende yan sa throttle habit ng driver, yung weight and road condition. Ang galing nga rin kasi dito sa kanyang gas tank para ng kotse. Meron ka rin pwedeng paglagyan ng kanyang gas cap. Dito naman tayo sa kanyang upuan. As usual, mataba at comfortable sakyan. Single tone yung kanyang seat cover. Yung design naman nito ay medyo elevated na yung upuan ng ating back ride. I-open naman natin at i-check yung kanyang underseat compartment. Unang napansin ko dito ay may same design yung plastic ng kanyang underseat compartment dun sa harapan sa counterpart ng ating fairings. Mas pumogi na naman. Meron itong capacity na 23.5 liters. Ang lagayan pa rin ng kanyang battery ay dito sa ilalim ng kanyang upuan. Of course, merong cover yan, tinanggal lang para i-activate. Nandyan din na meron pa rin siyang helmet hook. Speaking of helmet, itry naman nating isukat itong isang full face na helmet kung kakasya sa underseat compartment ni NMAX V3. Sa unang attempt natin ay failed, pero may tamang diskarte at ito nga at isi-share ko sa inyo. Dapat ang helmet ay nakapabaliktad para sumakto at maisara yung kanyang upuan. Ito na nga yung moment of truth. Kumasya at kinaya yung isang full face na helmet. Dumako naman tayo dito sa kanyang side fairings. Gaya naman ng dati ay malinis pa rin yung design. Walang mga decals or stickers, only the embossed na NMAX. Sa taillight naman ay ibang-iba na. Napaka-premium nung kanyang design. Mas nagmukhang mamahalin pa dahil sa kanyang taillight na naka-smoke black. At dun sa kanyang center, nandyan naman yung logo ni NMAX. Kung paanong yung V2 ay super bold ang pagkakadesign ng kanyang taillight, etong si V3 ay more on sa futuristic side. When turned on ay ganyan naman yung kanyang itsura.
In a closer look, meron tayo dyang emblem ni Yamaha at super ganda nung kanyang fairings matte black. May pagka Batman mask yung finish nung kanyang paint job. Naka-jive din dyan itong kanyang grab bar. Hindi lang pala yung underseat compartment at yung counterpart ng kanyang fender ang may kakaibang design sa kanyang plastic, pati din pala dito sa ilalim. Dito naman sa kanyang radiator, ayan yung style na ating makikita. Yan naman ay swak na swak pa rin sa itsura ng V2. Kaparehas din naman ng V2 ang pipe ni V3. Dito naman sila nagkaiba. Sa rear suspension, meron ng subtank itong si V3. Pogi rin nung kanyang kulay. At this view, napansin ko na wala siyang mudguard. Ang stopping power naman natin para sa ating rear brake ay single pot caliper hydraulic disc brake. Ito nga palang si V3 ay meron na ring traction control. Sa rear size naman na gulong, ang size nito ay 130/70 by 13. Si Turbo Standard version at si NMAX V2 ay same engine specs lang din naman. Single cylinder, single overhead cam, 155cc, 4 valves, and of course naka VVA pa rin with the maximum horsepower of 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Ang torque naman ay 13.9 Nm at 6,500 RPM. Ang bore stroke is 58 by 58.7 mm. With compression ratio of 11.6:1. Kung tatayo ka dito sa kanyang likod, ganyan yung kanyang itsura. Meron din naman siyang same fender design with NMAX V2. Eto na guys, nandito na tayo sa ating final stage. I-check naman natin yung comfort natin dito kay NMAX, pinakabagong NMAX. Kung bibili kayo ng ganitong motor, gawin nyo na lang po akong reference. Ang height po natin ay 5'6". Ayan yung ating itsura. Doon naman tayo sa kabila. Ayan, malaki rin talaga siya, maxi scooter. So, dun sa previous version, medyo mas mataba lang yung mukha niya ng konti. At ito naman, mas naging aggressive yung kanyang looks. Dinagdagan nila ng angas yung kanyang daytime running light. So, bilugan dati, ngayon, medyo skinny na siya. Dito sa kanyang harapan, mas sporty yung pagkakadesign sa kanya. So, try nating ibaba. Ayan, so mabigat din naman siya. Sakyan naman natin sa height nating 5'6". Ayan, kung makikita nyo ang ating paa, both feet naman ay natatouch natin yung floor at medyo nakatiptoe lang tayo no, sa height natin na 5'6". Siguro dun sa mga mas mabababa sa atin ay pwede pa rin to. Ayan no, ang ganda niyang tingnan. So parang pag nakaganito kang scooter, parang yung mga trabaho mo nasa PNP, yung mga police, yun no. Yan. So, astigin din talaga siya. O, yan. Meron din siyang cruising type. Yan. Gamit na gamit to sa mga long ride para hindi ka mangawit agad. So, yan. Cruising type. And then, meron din siyang standard. At nandito na rin yung kanyang gas tank, just like old times. Kaya kahit na mayroon kang karga dito, ay hindi ka na maabala pang tanggalin. Gaya ng dati, centralized pa rin siya. Dito pa rin yung kanyang knob. Tapos, dito mo rin pipindutin yung kanyang fuel. Yan, kung bubukas yung kanyang fuel and yung kanyang seat. Yan. So, in actual guys, napakaganda ng details. Iba pa rin yung gawa talaga ni Yamaha, no? Iharap naman natin siya kung anong itsura niya sa harapan kapag nakasakay tayo. Ayan, no? Ang laki. Poging-pogi ka dito. Yan, yung kanyang itsura. Tapos, dito naman sa kanyang right side, ayan, no? Laki pa rin niya. Parehas lang din sila ng pipe nung kanyang sinundang version. Ang nagustuhan ko sa kanya ay yung kanya shock sa kanyang likod. Naka-subtank na rin siya. And iba yung kanyang kulay, no? Kung mahilig ka sa long ride or dun sa mga umuwi ng probinsya, galing dito sa NCR, pwedeng-pwede sa'yo to. Comfortable dalhin at saka hindi nakakapagod. Ayan, no? Napakaluwag nung kanyang upuan. So, safe na safe and comfortable yung ating official back ride. Doon naman sa kanyang suspension, subukan naman natin. Ayan. Lambot ng kanyang suspension, syempre gawang Yamaha yan. And yung kanyang mga brakes, napakakapit din. Naka-traction control na rin to, kaya okay na okay. At yung kanyang suspension sa likod, ayan no, mag-isa ko pa lang pero nagpi-play na siya. Try naman natin saan itong kanyang mga ilaw. Ayan, automatic headlight on na siya. Yung kanyang daytime running light ay naka-on na. Meron din tong hazard light at nag-on lang yung kanyang headlight kung naka-on yung kanyang makina. Pumunta naman tayo dun sa kanyang SRP.
Ang presyo naman nito is 155,900 pesos. And of course, price may vary. Pwede pang tumaas depende sa lugar na inyong pupuntahan. Pero dito sa Yamaha Better Living is 155,900 pesos yung kanyang SRP. At kung gusto mo naman ng installment, 15,600 yung kanyang down payment. So 12 months is 15,158. Kapag 2 years naman ay 9,312. Sa 3 years naman ay 7,363. At kung maaga ka namang magbabayad ay may less pa yan na 200 or rebate na 200 pesos. Sa mga gustong bumisita, andyan po yung kanilang address at meron din po silang Facebook page. Sa mga napadaan po, sulit po ba si NMAX na bagong version? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po sa comment section below. Please do subscribe para po updated kayo sa mga bagong lumalabas na motorcycles. At hanggang dito na lang guys, thank you for watching. Ride safe!